Meron ngang nananawagan sa akin na ako po raw ay mag-leave o kaya po ay mag-resign dahil po sa isyong ito. Yan po sana ang madaling gawin, mag-resign o talikuran ko ang problema. Pero hindi po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan ng paghahanap ng solusyon. Sa akin po, tatanggapin ko ang accountability, pero tandaan po ninyo, hindi ko po kukonsintihin at papayagan ang anumang uri ng korupsyon na nangyayari. Bugok mo! Hindi mo ko konsintihin ang korupsyon, anumang nangyayari. 3 years na kayo. Sa pagka-DPWH Secretary, ano po ang nangyayari? Sa bansang ito, 1.2 trillion pesos puro ghost projects. Hindi daw siya mag-resign. O ngayon, sibak. Alam niyo ho, sa ibang bansa kasi, no, may mga delikadisa yung mga government official doon. Lalo na sa Japan, di ba? Pag merong ganitong klaseng issue, mga corruption, nagsiresign sila. Yung iba nga, nag-harikiri, ang tawag yan, harikiri ba? Yung mag-gorgor sila sa kanilang sarili. Dahil sa kahihiyan bilang isang public official, government official. Pero dito sa Pilipinas, only in the Philippines, pakapalan ng mga mukha. Huling-huli ng pangungurakot, huling-huli ng katarantaduhan, huli-huli ng kagaguhan, sa kaban ng bayan, ayaw pa rin magsilayas. Ayaw pa rin magsiresign. Kaya ikaw, bubuim, mag-resign ka na. Ang pinakapuno, yung may problema ngayon, si Bubuim. Wala pong kwentang tao yan, walang kwentang pangulo, my God. Hinahayaan niya 3 years na mangurakot yung mga opisyal ng DPWH, mga kontratista, na ginahasa yung kaban ng bayan. Anong klaseng pinuno ka? Anong klaseng leader ka? O ito ngayon, pag-usapan natin yung di umano'y sa Batangas, mukhang drama-drama yun ni Bunuan talaga, guys. Mukhang ito yung sa Batangas na di umano'y engineer na nag-bribe kay Leviste, na ginamit pa nga ho yun ni Bunuan. Ang sabi ni Bunuan dun kayong mga district engineer, nakita nyo naman kung ano ang nangyayari sa DPWH dyan sa Batangas, na magbabribe daw si Leviste, binabribe ng 3 million, di ba? Kaya ako una pa lang, duda na po ako dun. Hindi na po ako dun bilib sa mga drama na yan. Bakit? Antakin mo na napanood ko po yung interview kay Leviste. Gawin niyang state witness itong district engineer na di umano'y nanunuhol sa kanya. Anong resulta ngayon? Laya na si engineer. Engineer laya. Oh. Laya si engineer. Pakinggan natin ang balitang ito. Yeah, words, oh. Pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa ang district engineer na nagtangkang manuhol sa isang kongresista sa Batangas. Pero bawal siyang bumiyahe palabas ng bansa habang gumugulong ang investigasyon. Narito ang express report ni Rainiel Pawil. Tinangkang manuhol ng kongresista, inaresto, pero nakalaya. Paano nangyari? Ayon sa Batangas Police, 60,000 pesos ang inihahing piyansa ni DPWH District Engineer Abelardo Calalo para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Noong 1 linggo na entrap ang district engineer matapos isumbong ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste. Pinatitigil daw ni Calalo ang investigasyon sa flood control project kapalit ng milyong-milyong pisong pangako sa congressman. Patong-patong na kaso ang isinampa laban sa engineer. Bago makapagpiyansa, hinikayat pa siya ni Leviste na maging state witness para ibulgar ang kanyang mga padrino. Kahit pansamantalang nakalaya, hindi makalalabas ng bansa ang nanuhol na district engineer. Bawal muna kasing bumiyahe abroad ang mga opisyal at empleyado ng DPWH. Sa pinirmahang memo ni Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, hindi muna maglalabas ang ahensya ng authority to travel abroad. Papayagan lang ang pagbiyahe kung ito'y para sa medical reason. Patutupad yan hanggang sa katapusan ng Nobyembre. Sa Martes na ang susunod na pagdinig ng House Infrastructure Committee kaugnay ng irregularidad sa flood control projects. Bago yan, nagpulong sina House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Pinag-usapan daw ang mga pamamaraan para ma-expose ang opisyal at kontraktor na kumikbak at kung paano sila mapananagot. Matatandaang si Magalong ang nagbunyag na may mga kongresistang kinukurakot ang flood control projects. Sinabi yan ng alkalde matapos magbanta si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address na pananagutin ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno.
Naku, Magalong, dumikit ka pa dyan sa Actechera party list. Kay Franz Castro yan, mga komunista yan. Kadami-daming kongresista Magalong, bakit Actecher party list pa, yawards? Oh. Mag-ingat ka Magalong, mga komunista yan, mga kaliwa. Gagamitin ka dyan. Alam mo, Magalong, dapat ang ginawa ni Magalong may nakipag-appoint yung kongresista na yan. Alam naman niya mga komunista, mga kaliwa, kinansila na lang sana niya. Kasi galit tayo dyan sa mga animal na yan Mga walang kwenta. Salot sa lipunan yung mga makakaliwang grupo. Ito tingnan mo, nangyayari kay Libiste ngayon. Sabi, ipapatigil daw yung investigasyon sa flood control. Ito yung tanong ko. Nag-imbestiga ba si Libiste sa flood control bago po ito nahuli di umano itong engineer na ito? Yun ang tanong mo dyan. Kasi kung nag-imbestiga, baka nga ho. Pero kung wala, putangin na hausyaw ito. Gawa-gawa lang nila. For what? Para sabihin, galit sila sa mga kurakot. Kaso ito laya nga Mantakin mo ha. Only in the Philippines, mga kabisdak. Senior citizen, nagnakaw ng mangga. Kulong. Di ba ho? Yung ginang, pumunta ng supermarket, walang makain, nagnakaw ng corn beef, kulong. Kulong nga. Yung sekretary ng barangay, nakadispal ko ng 20,000, kulong. Kulong. Pucha guys, ito, trilyon, bilyon ang pinag-uusapan. Hayan, mga kongresista ang mga bugok. Bilyon ang pondo ninakaw. Hayan ang laya ng mga bugok. May mga sariling eroplano pa. Ganong katindi sa Pilipinas. Ganon na ba kahibang ang maraming Pilipino? Ganon na ba tayong lahat? Wala na ba tayong pinag-aralan talaga? Hindi na ba talaga tayo nasasaktan dito? Sa corruption issue? Yung Indonesia, mga taga-Indonesia, mga Indonesian, galit na ngayon Hindi ako nagsasabi na magalit tayo, magurumintado. Ang point ko dito, bakit ang tahimik ng Pilipino? Ibig sabihin ba nito, okay lang na kawatan tayo ng mga kawatan sa gobyerno? Puta, mag-react kayo. Galaw-galaw, baka may stroke. Ito yung Pilipinas under Marcos admin. Pakinggan muna natin si Bunuan bago natin pakinggan yung balitang nasibak na yawards. Ito, pakinggan natin yung statement ni Bunuan dito. Aminado po kayo na willing na sundin, syempre, ang lifestyle check at the same time, kung kayo po ay kakailanganin, handaan yung isa publiko ang inyong salin na Secretary Bunuan? No naman po. Wala naman akong problema doon. So, yan ang utos sa ating presidente. I think kailangan po yung lifestyle check na And I think kung sino po yung maggagawa ng lifestyle check sa department, will make all the records available po. Kanina po, Starting sa akin. with your indulgence, Secretary Bunuan, maisingit lamang po namin yung aming kapanayam kanina lamang kay Senator Ronald De La Rosa. At sabi niya, ayaw niya ng lifestyle check dahil baka hindi raw po niya maipaliwanag yung, anong tawag doon? Unexplained poverty niya. Naging biroon po namin kanina yun. Pero to make it serious, Secretary Bunuan, maging ang inyong mga opisyal sa DPWH ay inatasan niyo po ba o voluntaryo na rin po silang magpapasailalim sa lifestyle Mula checking? sa mataas At salin. hanggang sa Kung meron po yung if there is a body that will conduct yung lifestyle check po, I think may mga records naman po kami lahat ng mga salin, ng ating mga officials that were required to submit their salin po. So I think whenever this body will come to check on the lifestyle, magkakaroon po ng lifestyle check, and we'll make all the records available po. Po. Nabanggit niyo Magboluntaryo ka, Bunuan. Kung wala kang kababalagan, magpa-lifestyle check ka. Imbitahin mo kaming mga DDS vlogger, kami na mag-lifestyle check sa inyo. Para walang bias, hindi nyo kami kakampi, galit kami sa inyo Para pag may nakita kaming nakaw na yaman, ill-gotten wealth, at sabihin mo na rin yung mga dami mo. At dapat kumanta ka na rin para hindi ka lang pagbuntungan ng sisi sa kababalagan ngayon under Marcos admin. rin po na meron na po kayong binuong anti-corruption task force. Ano po ang unahing gawain ito, Secretary Bunuan? Para kung ano man po yung
mga sumbong sa amin, mga naririnig namin. I think this task force will conduct initial investigations and assessments doon sa mga natatanggap po namin mga sumbong at na naririnig namin na mga ganitong pamumuhay o reklamo sa ating mga tauhan sa DPWH. Opo. Right. Anti-corruption task force. Paano po nangyayari na yung mga kurakot gumawa po ng task force anti-corruption? Kayo dapat ngayong hinuhuli. So ngayon, magiging useless na yung anti-corruption na task force mo kasi sinibak ka na. Wala na, kumanta ka na lang bunuan ng mailigtas mo sarili mo. Kayo po ba'y naimbitahan din sa pagdinig ng Senado at Yari Kamara? to, O meron bukas. man? Ano pong Opo, update doon? yes. Opo. Po. Yes, naimbitahan po kami. Naimbitahan po kami sa Lunes at saka sa Martes po. Lunes yata sa Senate at sa Martes naman po sa Magkasunod. House of Yari. Representatives. So magiging abalang-abala kayo next week, Opo. Secretary. Secretary, speaking of invitation, ito bang at sino to? Yung district engineer sa Batangas? Yung pinalaya? Oo, kasi nagpiyansa, nagpiyansa. di ba? Oo, si engineer Laya nga. Calalo. Ano hong status ho niya? Floating, suspended, no? Suspended po. Preventive suspension po. Yung ano niya. For Status po niya ngayon. how many months? 90 days. 90 90 days. days. Okay. Posible ho bang isama siya, ipatawag din next week? I would not know kung anong kwanto ng yung investigating body po. Sila pa nag-determine kung sino po yung iniimbitahan nila na kasama po doon sa Po. Pero hearing po. of course, dapat i-lifestyle check din ito, Secretary, di ba? Yes po. Kaya- Oo naman po. Aside from yung ano niya, yung siguro yung kasalanan niya po siguro that Opo. attempted to bribe, that's already an unwarranted behavior of Opo. an employee of the department. So, titingnan po namin yan. Pero ito ho Opo. ba, matanong ko lang po, Secretary, matagal na ho ba itong si Engineer Abelardo Calalo sa DPW? I mean, ilang taon na ho ba ito, si Calalo? I'm not sure po, pero hindi pa siya masyadong matagal dyan sa Batangas First Aid. Okay. Hindi pa siya masyadong matagal. Full-fledged district engineer pala yan. Plantilla siya. Oo, ay, Opo, yes. so hindi pa matagal yung district engineer na yan, bakit nagkaroon na ng panunuhol issue? Bago lang, kaka-full pledge lang, gagi talaga drama-drama ho ito, no? Walang kwenta rin talaga itong gobyerno. Mantakin mo ha, hindi pa pala, bakit nagkaroon agad ng mga ganong klaseng kontrata? Napaka-imposible, no? Ngayon, ang mangyayari dyan sa ibunuan dahil yung mga plano mo, wala ka na, preventive suspension, 3 months, no? 3 months yung nasibak na engineer. Lahat ng mga sinasabi ni Bunuan, wala nang kwenta yung mga task force, di ba? Task force corruption, kasi nga, sinibak na siya. So ngayon, magka-problema ito si Bunuan ngayon dahil yung investigasyon sa Senado bukas na. Tapos sa Kongreso, papatay, kawawa kang bata ka. Ito po yung breaking news mga kababayan ko. Sibak na po itong si Bunuan. Tinanggal na po sa pwesto. Narito. Tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ni DPWH Secretary Manuel Bunuan. Effective yan simula bukas September 1. Inanunsyo yan ngayong araw ng Malacanang. Wala pang bagong pahayag si Bunuan tungkol dyan. Pero sabi niya kahapon, hindi niya raw tatakasan ng kanyang responsibilidad at hindi siya magre-resign. Ang papalit sa kanya, si Transportation Secretary Vince Dizon. Pamumunuan ni Dizon ang anti-corruption drive at ang paglilinis sa DPWH sa gitna ng mga anomalya sa flood control projects. Si Attorney Giovanni Lopez naman muna ang tatayong Acting Transportation Secretary kapalit ni Dizon. Dalawang tinamaan ngayon sa pagkatalaga ni Dizon na DPWH Secretary. Bago po natin pag-usapan yan, kunti lang. Ako po'y nagtataka. Kasi nga, sabi ni Bunuan sa kanyang video kagahapon, hindi daw siya magre-resign. No?
So ngayon, bakit pinalabas ngayon na si Buno ay tinanggap na daw ni Bubuim ang resignation ni Bunuan? Nagbigay ba siya ng resignation letter? Kakasabi lang kagahapon na hindi siya magre-resign. Tapos ngayon, mabalitaan natin na si Bak na siya at tinanggap yung resignation. Saan galing yung resignation letter? Baka yung yung mga pautot ni Bubuim na lahat ng mga gabinete niya, sekretary, magpasa ng resignation, baka yun ang ginamit. Tama ba? Baka yun, kasi kung ang pagbabasihan natin po, yung sinasabi ni Bunuan kagahapon, hindi siya magre-resign, wala siyang sinumite na resignation letter. So baka, ito lang, akin lang, tsorya ko lang ito, baka nga yung ginamit na resignation letter ng Palasyo ay yung sinumite ni Bunuan noon na pinag-utos niya na magbigay kayo lahat ng resignation, patay kang bata ka, mukhang nature rin si Binubunuan.